Ang tanong lang po ng marami ho ngayon dito, ano po, hindi po sa pagtatanggol kay Martin Romualdez ha. Yun lang pong pagtatanong na nagrekomenda ang ICI ng kasong plunder labang kay Romualdez. Gaya po ng ating katanungan kanina pa, bagamat tayo po'y humihingi nga ng panayam sana maging sa Ombudsman po o sa ICI o maging sa DOJ. Bakit nga ho ba, ang nauna pang isinampang kaso ay yung pong sa Mindoro at hindi po sa Bulacan? Kasi nga uulitin natin, sa Bulacan, kumbaga sabi nga po ni Sir Vince Dizon, low hanging fruit. Klaro na, di ba? Ghost. Binayaran, may documentation, may umaamin. Contractor, klaro, Sims, at iba pa. Marami-rami po ito. At kumbaga, hindi ka na mahihirapan sa prosecution. Pero bakit wala pang isinasampang kaso? Siguro kayo nagtatanong din, di ba? Bakit nauna ito? Itong sa Mindoro. Siguro nga, ito naman po yung atin lamang agam-agam o kaya po'y kaisipan, siguro nga kasi gusto nilang unahin yung direktamente na mayroong pong sinasabing pagkakasangkot si Saldico. Right? Opo, Saldico. Sa anong dahilan? Kasi SunWest yung kontraktor nito pong proyektong ito na sinasabi, hindi ghost ito, girl ha. Ang sinasabi dito, substandard. Okay. Kaya nga yung ngayon na nandyan sa naipadala po ng Presidential Communications Office, di ba? Sila Pakanan et al. Mga opisyalis yan ng DPWH Region 4B na nakakasakop po naman dito po sa Mindoro. Si Gerald Pakanan. Oo, na ngayon po ba naglabas sila ng mga larawan nitong mga hinuli. Opo, mugshot. At walang cover sa mukha. Wala. Opo, wala itong sinasabing data privacy, Bachenes, whatever. Na usually meron, hindi ba? Anyway, sige. So SunWest, no? SunWest. Ang tanong lang ho dito is that gaano katibay ang hawak na ebidensya ng prosecution? Palagay ko po, matibay kasi ang Sandigan Bayan agad-agad naglabas ng arrest warrant. Hindi ba kasi nga sabi nung una, 10 days pa daw ang kakailanganin para sa Sandigan Bayan na pag-aralan po yung kaso and then they will decide on the petition para po dito nga sa paglalabas ng arrest warrant. Wala pa po tayong informasyon doon sa kaakibat na aksyon tungkol sa cancellation of passport. Girl, ha? Okay. So, ngayon, dito po sa usapin ng gaano kaya katibay ito, yung koneksyon ni Saldico sa SunWest. Dahil malamang din na ang abogado po ni Saldico dito, na naman ipapangalandakan ang issue ng nag-divest na ang kanyang kliyente at wala siyang anumang benepisyo na nakukuha sa SunWest. So dito rin po sa kasong ito, kasama na po sa nilabasan ng warrant of arrest ay yung mga opisyal ng SunWest. Sino-sino to? Yung mga opisyalis ng SunWest. Well, ang nandito ngayon sa listahan, mga kapatid, ayan, eto, nahanap ko na. Ito yung mga binabanggit ni Ma'am Dana kanina, nakasama po sa lookout. Si Zaldico, si Montrexis Tamayo, sino siya? OIC ng DPWH Planning and Design Division. Yung mismong sa SunWest, no? May binanggit dito ng mga... Si Aderma Alcazar, President at Board Chairman ng SunWest. Lumipad papuntang Australia noong October 2. Nakalabas na. Yes, at si Cesar Buenaventura, ang treasurer po ng SunWest. Lumipad naman papuntang UAE noong October 2. Ito na po sinasabi din nitong si Attorney Cayosa ng ating mga kapanayam o maging si Attorney Howard Calleja na isama nyo sa demanda yan. Nang sa ganon, pumiyok na yan. Ayun nga. Diba? Oo, last time yan ang naalala sabi. Nyo, isama nyo sa demanda yan. Kasi kapag naipit yan, sandali lang. Wala kaming kinita dyan o maliit lang kinita namin dyan tapos kami pa ang makukulong ng habang buhay ha.
Opo, kasi ito mga kapatid, habang buhay na magkakabilanggo, kaya nga walang piyansa. Oo, kaya din po nga tama din yung estratehiya na isama itong mga opisyales ng SunWest. Pero, ano ba ang actual na koneksyon ni Zaldico sa SunWest ngayon? Kasi nga sinasabi, nag-divest na. Opo, sa research po mga kapatid ng Rappler, bigyan natin ng pagkilala po dito, wala nga si Zaldico sa mga shareholders ng SunWest. Wala nga po. Pero mga kapatid, si Zaldico po, ay shareholder ng mga kumpanya na sister companies ng SunWest. Gaya po ng Eco Ventures, Eco Leisure at Eco Utility. Na siya ho namang meron pong financial transactions with SunWest. Opo. At lumalabas nga po na, yun nga, na hindi maitatanggi ni Zaldico na meron pa rin siyang financial interest dito po sa SunWest. Ngayon lang magkakaalaman tayo sa tibay na ng mga testimonya at ebidensya laban kay Zaldico. Yan, di ba? Diyan tayo magkakasubukan. Although ngayon, ang Sandigan Bayan ay pakitang gilas naman talaga. Palakpakan natin. Iba sila ngayon, ha? Ang Hudit Kandura. Iba ang Sandigan Bayan ngayon, ha? Mabilis. I hope na kapag humupa ang issue, ganun pa rin kayo. Oo. Opo. At saka mukhang Tuloy mo. Okay. So ito po yung kay Zaldico. Kasi nga, para ho agad na makapaglaba. Kasi kung yung sa Bulacan, parang wala hong direktamenteng involvement. Direktamente as in, maliban doon sa kwento nitong sila Hernandez, alright, tsaka si Alcantara, na nag-download doon, nagbaksak ng pondo ron si Zaldi. At nag-deliver sila, Bryce, ng malay-maletang pera na tag-50 million. Opo, dito po sa condo ni Zaldi. Tama? Sa mamahalin, sa penthouse. Okay. So dito po walang SunWest na pinag-uusapan. Ito proponent siya. As proponent. As proponent. Tahunin nyo, ha. So ihiwalay po natin to ng ICI ninyo. Ba't ICI ninyo? Ay, sorry po. ICI natin. Ikaw talaga. Binuo pa naman ng Pangulo yan para talagang maipakita sa taong bayan. Itong ICI, nito pong Friday, may rekomendasyon? May recommendation, kasama nila ang DPWH. Ano ang rekomendasyon nila laban kay dating Speaker Martin Romualdez? Hindi lang si Speaker, maging si Zaldico. Nagrekomenda nga po ang DPWH at ang ICI o Independent Commission for Infrastructure last Friday. Nakasuhan ng plunder, graft at bribery charges itong dating House Speaker Martin Romualdez at dating Bicol Representative Zaldico. Kaugnay pa rin po sa flood control projects yan, mga kapatid. Personal silang nagtungo doon. May photo op sila. Kasama syempre si Secretary Vince Dizon at si ICI Chairman Andres Reyes at nandoon din si ICI Commissioner Rogelio Babe Singson. Pero mga kapatid, para yung timing nito at saka yung kanyang yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari, maaga pa lang po nag-announce na po si Pangulong Junior, 'di ba, na meron siyang pakakasuhan at nabanggit din po yung Martin Romualdez doon. And then afterwards, meron na pong nagtungo sa itong ICI dito sa Ombudsman para talagang iisa yung direksyon, iisa yung galaw. Anyway, so ang tanong lang po ng marami ho ngayon dito, hindi po sa pagtatanggol kay Martin Romualdez, ha? Yun lang pong pagtatanong na nagrekomenda ang ICI ng kasong plunder laban kay Romualdez et al. Ano ang ebidensya? Ano ang hawak nila? Nakatibayan. Kasi nga hindi natin alam kung yung nilalaman ng rekomendasyon.
hindi natin alam kung ano ba naging testimonya ni Romualdez sa pagharap po dito sa ICI. Correct? Oo. Well, pagkatapos po ng recommendation na yun, ang sinasabi lang dito ng kampo ni Congressman Romualdez, handa niyang harapin ang anumang investigasyon. Oo. Pero, ebidensya ba, boy? Ang sinasabi mo? Well, ang sinasabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, ito daw ay base sa mga salaysay ni Orly Guteza at sa iba pang mga dokumento. Ang sinasabi ay galing daw ang kaso sa mahigit 100 billion pesos na halaga ng kontrata mula 2016 hanggang 2025 na napunta sa High Tone at sa SunWest na parehong konektado kay Zaldico. Okay. At yung sinasabi ni Guteza na personal siyang nag-deliver ng maleta ng pera kay Congressman Romualdez. Muli mga kapatid, tandaan din po natin ang sinasabi po ni Ombudsman Boying at maging na ilang pong mga abogado kung bakit hindi karaka-raka plunder ang inihahain na kaso. Kasi daw po mukhang mahirap patunayan ito. Yun nga. Opo, tsaka yung mga elemento sa kasaysayan daw po ng mga pagsasampa ng kaso sa Sandigan Bayan, parang iisa pa lang ang na-convict sa kasong plunder. Mga kapatid, yun po sinasabi sa akin pong pagkakaunawa, dito po sa kanyang mga binabanggit, no? Correct me if I'm wrong, because if I'm wrong, I'm not right, Yeah. no? And don't worry, again, So ngayon, let us ito not po. forget the word. Recommendation lang naman to Another PR na naman, partner You're so cute naman diba? talaga. This is Bagay na recommendation. bagay. Recommendation only. Okay. Another papogi, another PR. Anyway, sige. So, tandaan po natin ang sinasabi, kaya po malversation, na mas madali daw po mapruebahan. Kasi dito po, kapag mahinang ebidensya, hindi hinog, malabnaw, ang dali pong questionin niya ng mga abogado, lalo pa, at abogado ito ng Romualdez. Hindi kukuha ng pipitsuging abogado yan. Naman. Opo. So kapag mahinang ebidensya, anong kahantungan? Di-dismiss. Di-dismissal. Hindi po ba? Nakita na natin yan sa ilang mga kaso dati. Okay, hindi. Di-dismissal. At saka, in case po na ito'y pilitin na isampa sa Sandigan Bayan at di ba malabnaw ang ebidensya, baka ma-dismiss Opo, kaya ang sabi din po ng iba, okay yan to satisfy marinig ng mga sabik na marinig ng kakasuhan yung Romualdez na ganun na lang po kabilis. Dapat din masiguro yung tibay ng ebidensya. Otherwise, lahat ng ito ay magiging sarswela. Lahat ng ito ay magiging pinagplanuhan din nila kung paano makakalusot ang mga taong pwede rin pong eventually maglaglag mismo sa pinakaulo ng ating gobyerno. Ano yun? Moro-moro? So think about it. True FM.